Problema ng Ginebra ngayon ang pagiging inconsistent ni Japet Aguilar, lalo na sa mga crucial baskets at lalo na din yung nangyari dun sa laban nila sa NLEX. Kapansin-pansin din nung mga dying seconds na naiwanan ni Japet ang bantay niya na si Bolik at na crucial turnover pa siya ng 2 beses dahil nabitawan niya ang bola sa last play dun sa rebound. Kaya ang NLEX nakakuha na naman ng fresh possession. Mark Nonoy ongoing na patungong Magnolia dahil sa kahiligan nila ng guards at bagay din daw si Mark Nonoy sa kanilang small ball style na nilalaro. Kung nakuha sana ni Japet yung last play, baka sila pa ang nanalo. Actually, 1 minute and 22 seconds na lang ang natira. Akala mo, Ginebra ng panalo kasi mahirap nang habulin yung 3 points na lamang ng Ginebra, especially tightly guard na huling minuto sa bawat isa. Pero sa ball possession ng NLEX, nagkalituhan ng Ginebra sa depensa at biglang naiwanan ni Japet si Bolik ng sobrang wide open. Kaya naipasok ni Bolik ang kanyang big shot 3-pointer. Problema din ang Ginebra sa kanya, inconsistent si Japet sa mga importanteng games. Manipis kasi siya, madaling itulak, madaling maagawan. Tapos si Troy, hindi pa maasahan. Sa palagay ko nga, kung inconsistent si Japet, mas inconsistent si Troy kesa sa kanya. Si Troy, nawala yung shooting niya. Halos puro depensa na lang ang kaya niyang iambag. Kung di ako nagkakamali, siya ay nagkaka-average ng 5 to 6 points, 7 rebounds, 3 assists. Hindi ko nga rin alam kung bakit kinuha pa siya ng Ginebra kasi kumpleto sila sa lineup. Pero natatalo na lang sila ngayon ng mga nasa lower teams. Sabi ng mga fans ng Ginebra, ganyan talaga minsan. Pero pagdating sa playoffs, nga naman sila lahat. Well, ang masasabi ko lang, malakas ang NLEX ngayon. Meron silang mga players na nahasa ni Coach Jong at gumanda ang performance nila gaya ni JB Bahio at Cyrus Torres na tumaas ang kumpiyansa at efficiency rate. Dun sa isang place na hawak ni Cyrus Torres ang bola, nalito si Scottie kung sinong babantayan kasi nag-fake pass si Torres kay Bolik. Kaya si Scottie parang na-it's a prank tuloy. Balik tayo sa usapang big man. Kung problema nga ng Ginebra si Japet, sino naman kaya ang posibleng maging karelibo na Japet in the future? At kukuha sila ng karelibo ni Japet, ibig sabihin na si Troy pa rin ang maapektuhan dahil sa maalat na performances niya. Kung si Troy din ay matatanggal sa Ginebra, ito ay gusto ng ibang fans dahil si Troy para hindi naman daw bumagay sa kanila. Ang suggestion ko dito sa Ginebra ay si Kaylan Tiongson at dapat si Tiongson ang kinuha nila sa draft at hindi si RJ Abarientos, which is okay din naman ang addition niya sa team. Kesyo, parang may counting problema lang si Coach Tim sa kanyang shooting pagdating sa playoffs. Kayo mga quiz, kung kukuha ang Ginebra ng isa pang big man, sino ang gusto nyo isalpak sa kanilang lineup? Mark Nonoy, idineklara ni Snow Badua na mapupunta na raw sa Magnolia. Una sa lahat dahil ang Terraform ngayon ay binibenta na lang sa halagang 70 million na dating 100 million daw. Bumaba ang presyo dahil nagsi-atrasan ang mga potential buyers. Ang dahilan sa kanilang pag-atras, kakulangan umano sa mga magagaling na players. Kumbaga, hindi worth it yung presyo sa isang team na wala namang quality. Kung ako sa iyo Mark Nonoy, talagang aalis ako dyan. Halatang gusto ring umalis ng mga iilan kasi hindi na napapasweldohan ng maayos. Ang Magnolia naman, nilulubos ang pagkakataon na makakuha si Mark Nonoy bilang small ball nga ang kanilang playing style. Sigurado naman ako na babagay si Mark Nonoy sa Magnolia dahil sa fast-paced style niya, magaling sa playmaking at parang Mark Baroka 2.0 nila to. Sobrang shooter na nakakuha ng career high 33 points laban mismo sa TNT na champion team. Kaya nakita na nila yan kung gaano ka-explosive. Magiging maganda ang addition ni Mark Nonoy sa kanila, averaging 14 points per game. Kapag nagretiro si Mark Baroka, mas fit si Mark Nonoy sa posisyon niya kaysa kay Jerome. Tapos kamukha pa niya. Dapat magmadali ng Magnolia dahil tipo din pala siya ng TNT tropang 5G.